Once again, may hapon sa Matagusa and welcome sa atong Sunday service. Ug karon muadto ta sa atong Sunday school nga oras alang sa atong makabataan unan, pwede na ta munaog. For the adults, mapabilin ta diri sa taas. Amen. Now, to start their Sunday school, we're going to read some verses nga naa diri sa screen. And we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Salamat na Asperyong. Amen. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16 nasa screen to basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Balik ko na to, mauna ang pulong sa Ginoo nga ato ang ginatun-an diri. Wala tay laing basis, but it is only the word of God. Amen. Now, we are also told to obey God and leave all the consequences to Him. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. Don't forget, Jesus saves. Okay? Now, we're going to sing the Old Testament. Okay? Mag-akapela sa ta. Genesis and Exodus. Nana to ang kuwan. Nana po ng iyang assistant. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. First stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts unto the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, at this point of time, ako ngayon na Matagusa, let us all rise. We're going to get our Bibles and we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 18 up to verse 20. Amen. Once again, mapasalamatan ta sa presensya sa Matagusa. Amen. Okay, kung inyong tapad, walay Biblia, kindly share your Bible. Once again, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1 from verses 18 to 20. Amen. Salamat na sila atin, Nebi. Amen. Okay, say amen. Kunay na. Amen. 1 Timothy chapter 1 from verse 18 to 20. Let us read this in unison. Verse 18, ready, read. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse 19, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Verse 20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Pagapanalanginan sa Ginoo yung pulong atong gibasa karon, ato ang iduko atong mga ulo magambota. Buhi ug balaan nga Dios, makagagahom sa tanan, tag-iya sa langit o sa yuta Dios nga balaan.
Salamat kay Amahan sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi. Salamat Amahan sa paghatag ka namo og pribilehiyo karong kahaponon nga makasimba kami kanimo. Salamat Lord sa answered prayer. Payubay sa mo ang gipang pray Amahan na karon diri sa church. Salamat kay Amahan bisan pa sa pagpanalipod ka namo sa entero semana. Sa pag-uban ka namo sa mga lakaw, sa pag-bless ka namo Amahan, labi na Amahan sa imong sustaining grace. Salamat kayo. Amahan, mangayo kami o kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung masakit man namo ang balang espiritu. Amo ang ginapangamuyo kanimo karong kahaponon Amahan, panalangini ang tanan parte sa mong panimbahon. We pray the Heavenly Father, i-bless ni nga Sunday School nga oras, nga mahimo Lord, nga madungagan ang among kaalam Lord, kabahin sa imong pulong. Malig-on Lord, among pagtuo diha kanimo, ay namong ginapray kanimo Amahan, mutubo mi sa mong espirituhanon nga bahin. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, hatagi kaalam ang mga magtutudlo, hatagi kami og isusulti sa mong baba. Kamita kami nga mahimo ming panalangin alang sa matag usa karong kahaponon. And we are praying Lord for the power of the Holy Spirit nga magalihok karong kahaponon Amahan sa among mga hunahuna o kasing-kasing. We are also praying Heavenly Father to bless the Sunday School sa mga kabatanunan. Among ginapray Amahan nga ikaw magabless sa ilang mga magtutudlo, magahatag kanila og taas nga pasensya. We are praying, Heavenly Father, that you are going to work in the lives of these children. Nga mahimo silang blessing ato silang pamilya, mahimo silang blessing ato sa amuang community, mahimo silang blessing diri sa church. And we are praying, Heavenly Father, nga ang imong panalangin, Lord, mo transcend ginunta hantod sa ilang family, O God. We are also praying, Heavenly Father, to bless our choir. I-bless ang mensahe silang awit. I-bless Amahan bisan pa ang tithes and offerings. I-bless Amahan bisan pa ang mong preaching service nga pagadalan sa ong pastor. We are praying, Heavenly Father, for the power of the Holy Spirit nga magahatag kaniya og kusog ug kaalam. Amo po usab ginapangamuyo kanimo Amahan, kaning tanan nga gigamit namo sa pagsimba kanimo, nga ikaw unta Amahan magasustain ni nga hantod mahuman namo serbisyo Lord, magpadayon Amahan ang kuryente. Wala ginunti power interruption, O God. And we are praying, Heavenly Father, i-bless Ginoo Lord ang matagusa. Bisan pa Amahan namong ginapangamuyo kanimo sa mga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon. Dala sila safely diri sa balalampuanan, O God. We are praying, Heavenly Father, to give us a good fellowship among Christian believers. Amo po usab ginapangamuyo Amahan nga ang imong blessing Lord magauban kanamo. Bisan pa Amahan, amo pong gi-pray among mga kauban nga wala makasimba karon, ang uban sa ila Lord on travel, ang uban sila Lord na assign sa Lagyo, ang uban sa ila Lord in line sa ilang trabaho karong kahaponon, ay namong ginapangamuyo nga ikaw Lord gihapon magaprotect kanila, magabless kanila maitili O God. Amahan, wala kami laing tumong kung dili maglorify kanamo. Kining tanan Amahan among ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Dios sa walay kahangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, mayang hapon sa Matagusa. And again, happy Women's Month. Amen. Giyatagan nato og dako kayong pasidungog, dili lang ang church, kung dili ang ato ang gobyerno mismo naghatag ni pasidungog alang sa ato ang mga kababaihan. Amen. Now karon alang sa pagpadayon sa toang Sunday School nga lesson. It is titled once again, Warring for God or Wreck to Pieces. Amen. Nasabtan nato no in summary or in review sa tong lesson. Nasabtan nato that once you receive Christ as your Lord and personal Savior, you are already declaring a war against the devil. Amen? Naan na ka sa pakigubat nga dili nimo makita. Amen? Maunay dako kayong kamatuuran nga naata sa kahimtang sa gubat. Nasayod ta,
Ang gubat dili na magsaba kung kanus aka atakihon. Dili na magsaba kung kanus siya mo atake kung dili nagmanman na sa kanunay kung aha siya makaatake anang panahuna. Amen? Mauna nga angay nimo masabtan nga ang usa ka Kristohanon mangandam gyud siya. Amen? Mangandam siya, iprepara niya ang iyang kinabuhing Kristohanon, basin unya ug mapukan ka aning gubat nga dili nimo makita. Amen? Now, on the other hand, kung wala sad ka sa side sa Ginoo, and naa ka sa side sa kaaway ni Satanas, I tell you, susama sa giingon diri, you are going to be wrecked into pieces. There is no other way for victory kung naa ka sa side sa kontra. Amen? Ang naara gid adto is ang kalaglagan. Mao na kung gusto ipasabot sa matagusa, nga kinahanglan mamili ta kung asa ta nga side mudapig. Amen? Now, balik ko na to. That is the title, Warring for God or Wrecked into Pieces. Now, part of this is second verse or second point, the belligerence in beliefs and blamelessness. No? When we talk about belligerence, but pasubot ana, kinahanglan agresibo ta sa atoang pagpangalagad sa Ginoo. Amen? And gingon po diri blamelessness. And last Sunday, we have talked about several principles regarding faith. Now, atuwa lang ning i-recap no kung unsa atong na-discuss last Sunday. Naghisgot ta that the source of our faith is no other than the Word of God. Mao na nga baliko na to, giawhag na to ang matag usa nga atoa gyud untang hatagan ug higayon nga makatuon ta o magabasa ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Number 2, the summons of faith. We need faith to grow in the Lord. So sama sa mga disipulo, sila nga matag-adlaw kuyog nila si Jesus Christ. Sila nga matag-adlaw nga nakita nila ang mga milagro nga gihimo ni Jesus Christ, abi ninyo. Gaampo gihapon sila sa Ginoo nga i-increase ang ilahang faith. Amen? Mao na nga baliko na to, giawhag na to matagusa, we are challenging everyone to include it in your prayer nga imuhag yung pangayoon sa Ginoo nga i-increase ang imong faith. Amen? I hope imuha na nang gisugdan og ampo. Now, number 3, our service and faith, how do we work for the Lord? Now, balik ko na to. Ang makalihok ras sa mga gamhanang kamot sa Ginoo, it is only your faith. Amen? Daghang mga pamaagi nga makahatag-tag kahimayaan sa Ginoo. Amen? Number 1, kaning atong gibuhat diri nga nagsimba ta sa Ginoo, nalipay ang Ginoo ani. Amen? Ang imong presensya karong kahaponon, nalipay ang Ginoo sa imong ginabuhat. Amen? Now, when you sing for the Lord, when you glorify God through singing, ang Ginoo sa mahimaya. Kung pananglitan, naglihok ka alang sa bulaton sa Ginoo, naghatag kag trucks, soul winning ka, bisan ang imong pagpanglimpyo diri sa church, abi ninyo, nakahatag nagkahimayaan sa Ginoo. Amen? But abi ninyo, ang usa gyud nga pinaka-importante kayo sa usa ka tawo nga makita sa Ginoo nga naa kay pagtuo sa iya. Amen? Baliko na to, ingon ana ang atuang ginabuhat alang sa buluhaton sa Ginoo. Giawhag ta nga kung mangayo ganitag something sa Ginoo, tuhuin na nga imuhang mabatanan. Amen? Balik ko na to, that is faith. Number 5, 4, smarts and faith. Faith is needed to get wisdom and direction. Ang matag-usa ka nato naatay mga buluhaton. Ang matag-usa nato naatay tinguha nga mahimo. Amen? Kung unsa ba na kasayon or unsa na ka-complex. But the truth is, sa tanan na to nga pagabuhaton, nagkinahanglan tagkaalam. Amen?
Last Sunday, ato ang naisgutan, what is knowledge versus wisdom? And ato ang gidiscuss, no? That the knowledge, mauni ang ato ang nakatunan, pinaagi sa pagpaminaw. Parihaan ning pagtudlo karon, kung ikaw ang naminaw, you gain knowledge. Pero sa diha nga imuha ning na-apply sa imong kinabuhi ang imong nadunggan dere, that is already wisdom. Amen? Abi ninyo, it takes a lot of faith ang pagtrabaho, no? Like for example, nag-isgot ta diri ang pagpanghatag. Amen? Nagtudlo ta diri nga panalanginan ka sa Ginoo kung makabaton kag kasing-kasing nga manggihatagon. Amen? Now when you apply it, na kay kaalam, pero sa diha nga ninghatag ka anything para sa Ginoo, abi ninyo, that is the application of wisdom. Amen? But abi ninyo, daghan sa mga tao nakadungog nga maunay sikreto sa panalangin, pero dili gani sila muhimo ana nga usa ka butang. Maunay example nga ang imuhang knowledge wala nimo ma-apply og tarong. Amen? Because you were not practicing it. Amen? Baliko na to, it takes a lot of faith para sa usa ka Kristohanon nga mangayo ka og wisdom sa Ginoo, nga unsay imuhang nasabtan, unsay imuhang nadunggan, unsay imuhang nakatunan, imuha untang ma-apply sa imuhang kinabuhi. Amen? Now, kaning wisdom, no? Ang Ginoo ani nagahatag nga pirti ka buras ka. Ingon pa sa Ginoo, katong nagkinahanglan o kaalam or wisdom, pangayo mo sa kuha. Amen? Now, kung ganina, nagstorya ta nga, i-pray na to nga increase ang atong faith, much more, mangayo po ta sa Ginoo o kaalam. Amen? Include it in your prayer. Number 5, faith without works is dead. Amen? Now, ato aning gisgutan, kay kasagaran manggod mga Kristohanon, ag ubang tawo, gihimo ninilang parameter alang sa kaluwasan. Amen? Now, buot pasabot ani, faith without works is dead. Tungod kay luwas ka, makita sa imong kinabuhi nga maayo ang imuhang binuhatan. Amen? It simply tells us, no, nga maunay produkto sa imuhang pagkaluwas. Amen? Now, number 6, the strength of faith. Now, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Baliko na to, maunay makalihok sa magamhanang kamot sa Ginoo ang imuhang pagtuo. Amen? Diha magikan gyud ang kusog. Number 7 is subduing faith. No? When we talk about subduing, kana bang mudut-dut gyud taman, kung mahimo pildihon gyud niyag tama, no? Maunay bud pasabot when we talk about subduing faith. In 1 John chapter 5 verse 4, the word of God, nasa screen na to dang basahon. Ready, read. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen? Now, gihulagway diri ang pagtuo susama sa usakal oil sa lampara. Amen? Ang uban siguro nato dili na ta ka-appreciate ug unsa ning lampara, pero sa amo ang pangidaron naabtan pa namo na nga maoy ginagamit panahon sa brownout. Diha gani sa mong balay na apa diha murag dapit sa amo ang gate na pay gihang diha nga lampara. Nasayod tangang para ang lampara musiga siya, kinahanglan na siya gas nga gibutang nimo. Amen? Now, last week, dagto pa ko nakabalo, no? Kay nag-lecture ko, ga-review ko regarding sa fire drill. Karon ba to dong ang Fire Prevention Month po, no? March po, Fire Prevention Month, then Women's Month.
Now, in order para makahimo kag fire, kinahanglan na aning tulo ka elemento. We have the oxygen, na ay fuel, and na ay heat. No? So, mauna nga kinahanglan, basta mag-isgot ta og lampara, kinahanglan na agyo kay fuel, which is the gas. No? But sabi ninyo, when we talk about it, gihulagway siya nga ang Holy Spirit maunay oil or maunay fuel nimo nga nagapasiga permanente sa imuhang lampara. Amen? It becomes our source of hope in everything. Source of hope in God and in heaven. Amen? God also gives us a balance in our lives with faith as well as fear. These two talk hand in hand, no? Faith keeps your heart cheerful, while fear keeps it serious. Amen? Balik ko na to, God gives us a balance in our lives with faith and as well as fear. Ang atong faith, mauni makapa-cheerful na to. Ang atoang fear, but pasabot aning fear, it is not no nga mura kag nagkurug-kurug sa imong kahadlok, but it is more likely nga naghatag ka, mahadlok ka, nga masuko ang Ginoo sa imuha. It is a form of respect nga to sa ato ang Ginoo. Amen? It keeps us serious. Now, faith keeps your heart from drowning in despair, while fear keeps it floating in presumption or carelessness. And number 8, principle, the shield of faith. In Ephesians chapter 6, verse 16, ito ang basahon, nasa screen, ready, read. Above all, taking the shield of faith, wherewith we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Amen? Now, nakakita na siguro tano og unsa ning magdula tag dart. Amen? Sa una na, sa kapalaran mi na pami-dart dadto. Abi ninyo, every time nga mag-practice mong target, little that you know, musakit day na ang imuhang bukton diri. Sige kag itsa-itsaan ng pin, no? So, wala gyud kay laing target kung dili katurag yung naa sa lingin, no? Nga katong abaka nga gipalit ni Papang sa una. Now, ingon ana when you play about dart. Abi ninyo, kinahanglan kung ang tao gani asintado kayo, maigo gina niya ng dat diha sa tunga. Amen? Kung aha pa na iyang targeton. Ingon ana ta kibali sa tuang kinabuhing Kristohanon. Dili ta ang gatira, kung dili kita ang ginatirahan. Amen? It's either mabulsay ka nga mahugno gyud ang imuhang tibuok kinabuhi or maguba gyud ang imong kinabuhi. And ang tigtira nato is no other than our enemy. Amen? Ingon ana ang gihulagway. Now, tungod kay ikaw may ginalabay, ikaw may ginatira, kinahanglan mangandam ka og taming nimo para dili gyud ka maigo. Amen? Sa una pa, giingnan ko ni Uncle Bilman. Namang kuy uyaan nga perti ka iga-igaon ba. Ingon siya nga dong. Og magsundalo man gani ka dong. Naagi ko'y ipabalon sa imuha nga agod-agod. Ko unsa mo na sa pabalunan ti kag bato. Abi na ko kanang bato nga ikwintas-kwintas. Bato man puday nga pareha kadak-an ako. Ana siya nga mauni mong pasanon ug aha ka nga gubat di gid ka maigo ani. No? Tiyaw mo na ingon ana no, but pasabot niya mao datoy himuon nga taming. Kristohanon kinahanglan naa kay taming sa imuhang Kristohanon nga pakigbatok. Amen. And it is no other than our faith. Amen. Now, naay mga dart no or pang-target nga iniglabay nimo problema daghan sa mga Kristohanon
wala makapadayon sa ilang pagpangalagad kay wala makaagwanta sa problema. Amen? Naay usa ka sayop nga pagtuo ang usa ka tawo nga luwas. Katuo siya nga luwas na siya, excuse na siya sa problema. Amen? And naapod tayo usahay nga ang tanan natong mga problema nga moabot sa kinabuhi at times ato ang i-blame ang Ginoo. Amen? But I tell you, if naa kay dako nga pagtuo sa Ginoo, maigo man siguro ka, giitsahan man siguro ka, gitarget man siguro ka sa dart sa problema. But I tell you, tungod kay na kay pagtuo sa Ginoo, makapadayon ka sa pagpangalagad. Amen? Naay mga darts sa mga mini nga doktrina. Amen? Daghan sa mga tao nagwali og sayop nga doktrina. And abi ninyo og dili kalig-on og pagtuo, posible nga mausab ang imuhang kinabuhi. Amen? There are plenty of religion who will tell you that Jesus Christ is not a God. Amen? They will just attribute Jesus Christ susama sa usa ka propeta o dili usa ka Ginoo. And that's the truth. Abi ninyo, basin unyag makadungog ka na target ka sa mini nga doktrina, kundi ka insakto og pagtuo, posible nga musubay pug ka sa iyahang pagtuo. Amen? I-increase ang imong faith, i-increase ang imong faith diha kang Jesus Christ. Amen? That is only your shield para dili gyud ka mapukan sa kontra. Number 9, the saints and the faith. No, gingon diri ato dang basahon Romans chapter 5 verse 1 nasa screen. Ready, read. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Gingon diri. Therefore, we are justified by faith. Sa imong pagtuo, we have peace with God through Jesus Christ our Lord. Kung kaniadto kontra nimo ang Ginoo, nakasasayid sa kontra ni Satanas. Tungod sa imong pagtuo ngadto kang Jesus Christ, naa na kay kalinaw sa Ginoo. Amen. And you are on the side of Jesus Christ. Habakkuk chapter 2 verse 4 nasa screen. Ready, read. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by faith. Amen? The just shall live by faith. Nga gihulagway diri no, ang the just shall live by faith. Gingon pa diri, problems may arise and answers may come slowly like a turtle crossing a Texas highway. But the just shall live by faith and find that the Lord gives grace to help in time of need. Amen? Now, naay times no nga daghag mga problema moabot and murag makita nimo nga ang solusyon hinay kaayo. No, laliman kang giingon ko diri mura daw bao. Pero abi ninyo no, kanang bao na mo diha nakabuhi bitaw na perting kusuga nakadagan. Makaingon ko nga but man to ilang giingon nga ang bao hinay kayo. Naas gyud siguro bao nga perting kusuga. Pero abi ninyo ingon na bagi illustrate no. Kung gi-illustrate ang bao nga usa ka hinay kaayo nga being, it might be ingon ana imong nakita nga murag hinay kaayo makahatag og solusyon ang Ginoo. Amen? But abi ninyo, kung naa kay dako kayong pagtuo sa Ginoo, moabot ra gid gihapon ang solusyon sa imong problema. Amen? God helps us in time of need.
Amen? Ingon na kadako kayong panalangin. Abi ninyo, sa kinabuhi ni Daniel, sa diha nga nag-ampo siya sa iyang Ginoo, ang tungod kay naay balaod ang hari nga ginadili ang pag-ampo apan siya nagpadayon siyag ampo kay gihatagan gyud dako kayong bili ang pag-ampo sa Ginoo. Abi ninyo, maotoy hinungdan nga gikapital sa iyang kontra sa mga tawo nga nasuya sa iyaha, maotoy gihimo nila nga rason para ilabay si Daniel ngadto sa den of lions. Amen? I hope nasabtan ninyo. Maotoy gigamit nila nga rason nga ilahang gibutangan og sala si Daniel. Abi ninyo, in most cases, ang tao ganahan kayo tag instant relief sa tong problema. Kung ikaw siguro si Daniel, posibleng nga giampo nimo siguro sa Ginoo nga right there and there usbon sa hari ang iyahang balaod. Amen? Right there and there, imuha sigurong giampo nga nay mga tao nga mulaban sa imuha, nga mutamin sa imuha para di ka itsa dato sa den of lions. Amen? Na siguro yung mga higayon nga naghuna-huna ka og senaryo nga mga pamaagi para di gyud ka maitsa dato sa den of lions. But abi ninyo no, Daniel kept the faith. Amen? Nadayunan gyud siya itsa dato sa den of lions. Amen? Nadayunan gyud. There was nobody nga harang. Walay hari di adto nga laban kang Daniel. Walay bisan kinsa nga abogado nga adto di adto ning advocate para kang Daniel. Walay bisan kinsa nga rason dadto nga very vague ra kaayo ang inyong pamaagi nga ginadili ang pag-ampo. Amen? But abi ninyo, wala gay bisag usa nga minglaban niya. Instead, he was thrown into the den of lions. Amen? It seems there was no hope. Amen? Murag wala na'y tsansa nga mabuhi pa. Now, even the king itself, pagkasayo sa buntag, ning adto siya sa den of lions, nihilak siya. Siguro naa siya ang pagmahay nganong ang iyang trusted kaayo nga advisor, ang trusted kaayo nga presidente, wala gyud siya gihimo para maprotektahan niya ang mao nga tawo. Amen? He cried into God. He cried into the den of the lions. Ay nasabtan na to, naminaw dayoy si Daniel nga tuwa dito sa sulod. Amen? And di adto iyahang gisampit ang hari. And nasayod ta nga nasabtan sa hari nga buhi si Daniel and gikuha siya dito sa den of lions. Amen? Ang maong nga mga leon, ang maong nga mga vicious nga predator, ang maong nga mananap nga ginatawag nila King of the Jungle, wala siya'y gahom atubangan sa Ginoo ni Daniel. Amen? Yes, he was thrown to the den of the lions, but God was with him. Amen? Murag iring, oy, dili liyon. Murag iring atubangan. Tungod kay naa ang Ginoo nagauban sa iyaha. Amen? Problems may arise. Shadrach, Meshach, and Abednego. All of these three
never wavered in their faith with God. Amen? But then, sa diha, nga wala sila mingampo atong statue ni King Nebuchadnezzar. Nga maotoy baliko nato, nga nakitaan sa iyang mga kaaway. And that's the reason why the three of them were thrown into the furnace. Amen? Nasayod ta kung unsa ka init, no? Init lang gani sa adlaw, mangita ang gani tagpayong. Na gani times no nga sakit di kayong adlaw. But how much more kung giitsa ka dadto mismo sa gadilaab nga kalayo? How much more nga nakit-an sa mga tawo nga musugnod unta ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego nga murag wa man ni nga hadlok ni mga tawhana. And abi ninyo no, ang ilahang pride murag nahagit ang ilang pride. That they commanded to increase the heat index. No? Naman day ni varying decrease ning kalayo. Kana day inyuhang kanang ginagamit ninyong kalayo diha sa kitchen. Murag mao man ay pinakahinay nga heat index sa kalayo. But accordingly, ang color sa pinakainit, it is black. No? That is the heat dito sa impyerno. Now, nahagit ang mga tao ni Nebuchadnezzar maunang ilahang gipainitan ug taman ang hurno. And to their peril, nga sa diha nga ilahang tawo nga nag-itsa sa dadto, mao hinoy na matay sa kainit. Amen? Ang mga tao nga nagdala ni Shadrach ug Meshach and Abednego nga nagdala nila sa furnace. Katong mga tawhana, they were the ones who were struck by the heat wave. And abi ninyo, no, patay itong mga tawhana. But then, ang dako kayong kahibulungan, Shadrach, Meshach, and Abednego survive. Amen? Pero, unta to, kung kita sa itong pagkatinawhanon, naagid tay ginaampo, nga naagid untay mga tao, nga mubabag, nga dili lang unta ka, maitsa dito sa hurno. Kita sa itong pagkatinawhanon, nagtinguha pagid unta ta, nga naapagoy mga bugado nato, para dili kita maadto dito sa init nga kalayo. Amen? Sa atong pagkatinawhanon, naguna-una gitag manluluwas nga maoy mo command nga di lang gid unta ka iitsa dito sa kalayo. But that's not the case for Shadrach, Meshach, and Abednego. They were really thrown into the furnace. Amen? But then, sa diha nga naa sila sa katapusan sa ilang kinabuhi, that God made it sure that He was there in times of their problem. Amen? Si Nebuchadnezzar mismo, nakita niya nga naay ikaupat nga tawo nga tuwa dito sa hurno. Amen? Sa iyang kaugalingon mismo, iyahang nasabtan nga ang Ginoo ni Shadrach, Meshach, and Abednego maoy tinuod nga Ginoo. Og dili katong iyahang kaugalingon nga iyang gipahimuan og statwa. Amen? And that's the very reason why ang mao nga imahe was brought down. Amen? And he made a decree nga ang tanan muhatag og dako kay pagtahod sa Ginoo ni Shadrach, Meshach, and Abednego. You see, Christians, your problems can turn into a blessing. Amen? Tanan-tana atay mga problema ginaatubang.
walay bisag usa nato, no? Mini siguro ang taong way problema. Tanan nato natay problema. But then when you have faith in God, that problem of yours mahimo na siyang panalangin. Amen? It will turn into a blessing. Now, what else? Provision. Provisions may get meager and low like an African lake in a season of drought. But the just shall live by faith and realize that God will supply all their needs according to His riches in glory. Amen? Now, tungod sa imong pagtuo, nasayod ka, nga makapadayon ka taliwala sa kagamay sa provision. Amen? Christians, di nimo malikayan na ay mga kahadlok nga moabot sa tuwang kinabuhi. Amen? Like for example, bag-o raman ta na human atong COVID-19 ay naa na po'y nahitabo ron sa Middle East nga gubat. Sa COVID-19 kung inyong mahinumduman, daghan sa tua gipapuyo sa balay wala gipagawas. Daghan sa tua nga balaka, most especially mga ginikanan, ug unsaon nila provide og pagkaon sa mga bakba nga kumakaunay. Amen? Daghag nagproblema kung unsaon nila nga mabuhi sila. But then, you see, buhi pa mamputahan to dron. That simply tells us that God is a good provider. Amen? Now, with this Middle East problem, mahal na kayong gasolina, mahal na kayo ang tanan transportation. And sa tuang news, murag wala na may gibalita permanente kung dili na increase of price, na ay increase of price sa mga basic commodities. And kung ikaw mo ay makadungog, dili ni mo malikayan nga mabalaka ka. Mao na nga kami magsuon, ningon na si Jimbot nga balik na gud siguro taog sugnod anig kuan kaning kahoy. And siya nga adi pa kabalakan kay murag daghan patag kahoy nga naka-stock diha. No? Kung pananglitan, mahal na gyud kayo ang LPG. Kay mao may ilang gingon, mumahal. But then Christians, kani nga pagtulunan nato, nasabtan nato that God is going to provide. Amen? God is going to provide. I tell you, maglisod man siguro ta, but then makit-an gyud gihapon nimo ang helping hand sa Ginoo. Amen? Now, one thing to nasabtan with nature is that God really allows disasters to come sa kinabuhi sa tao. Amen? Now, last week, gikan si Mayong o North Cotabato, gabit-bit siya diha o duha ka igtalanom nga mulberry tree. Ang iyang mulberry tree, magod nga giprimerong gidala, wa ko kaila akong giputol. So, ko kay siya, so ano yung itong giputol? Kung sa rito, sa mulberry man to. Now, nagbitbit na po siya duha ka mulberry diha, pero abi ninyo, naanag yo'y bunga. Sa ako ang pagkadalo, ako ang gikaon dayon. Pertig yung uploada. Wa gay lami. Pero abi ninyo, gi-advocate na nila ang pagpananom og mulberry tree. Karon, inig pananom dayan na niingon tong hanas na nga dugay-dugay na iyang pag-practice sa pagpananom og mulberry. But idang nga og gusto nimo pabungahon ang mulberry tree, imuha gid siyang tangtangan sa tanan niyang dahon. Just try to imagine a very wonderful plant. Nindot kay tan-awon nga daghan siya bulak o daghan siya og dahon. Just try to imagine
in order nga makuha nimo ang best harvest sa mao nga tanom, kinahanglan day nimo sa tangtangan og iyahang dahon tanan. In general or in simplest term, kinahanglan upawan nimo. So, imagine, nindot na unta kay tanawon, pero imuhang upawan. Tangtangan nimo tanan og dahon. But niingon tong nagtuon sa pag-atiman og mulberry, ningon siya, ay mo kahadlok anang inyong giupawan. Kay after that, ma-experience ninyo, makakita mo kung unsa kanindot ang bunga sa mulberry. No, tungod tong tawhan na kay vlogger man to, naapoy part gyud siyang vlog nga result after pila ka months nga gikan niya giupawan. Abi ninyo no, pertigyud ka violet tan-awon sa iyang tanom. Pertigyud ka dagko sa mga bunga sa mulberry nga iyang gipakita. Ningon siya, ay mo kahadlo kung inyuhaning putlan, inyuhaning upawan. Moabot na ang panahon na ni makit-an ra gyud ninyo ang resulta kay by step iya mang gipakita na inanubo nga ni salingsing gagmay nga nadahon and then naan na pud ay mga bunga ng gawas. Abi ninyo, we can attribute that sa nature. But sa to ang pagkatawo, at times naagi disaster nga maabot sa to ang kinabuhi. Mamura kag giupawan tanan. Di nagyug kanindot tan-awon kay giupawan man ka. Di nagyud siguro maayo imong hulagway kay perting dakuas imong problema. But then Christians, if you have that faith with God, ang imuhang problema will turn into blessing. Moabot ra nga makita nimo ang abunda sa panalangin sa Ginoo. Amen? Even in nature, makita na ito na. Kinahanglan, pruningan ang usa katanom para musalingsing. That's how nature works. And makita po na to on the same manner that God is working even in times sa problema na to, sa provision. Amen? Last Sunday, I think I have talked about the widow of Sarifat. Amen? The widow of Sarifat, nasayod ta, she gathered the sticks, nagtigom siya og mga sticks, siguro to kay maghimo siya sa iyang bread. But then the prophet of God came and instructed her, unaha usa akong pakaon. And then the next, paghimo pug para sa imuha ug sa imuhang anak. And that the widow of Sarifat, niingon siya, this is our last meal. Amen? Katapusan na namo ni nga pagkaon after ani mga matay nami. Natungod sa scarce kayo ang provision. Imagine na ang kasing-kasing sa usa ka mama. Siguro to kung ako'y mag-imagine na to, naingon siya nga pagkaon nilang duha siyang anak after ato mga matay sila. Kung nahitabo siguro to nga nangaon na lang gud silang duha, I think ang mama ato, di na to mukaon sa iyang parte. Ihatag na to niya tanan sa iyang anak. No, you could just imagine ang plight sa usa ka inahan. Amen? Kaning inahan, mangita ginig, makaprovide sa siyang mga family. Amen? That's the truth. Ako, may emotional lang ko kay maayo magud to akong mama. No? Now, you could just imagine the widow. Iyang una-huna, after this, we're going to die. Amen? But then,
dili na mo iyang ginahuna nga ending. Amen? Instead, nakita niya that the cruse of oil never fail. Amen? Kung kita ga problema tag oil ining mahuman na tag glass nga tulo sa ato ang kalaha, kaning nga babayi na experience niya ang panalangin sa Ginoo. Amen? Wala nakabsan ang ilahang provision. Amen? Why? Giuna niya ang alagad sa Ginoo. It's not really the alagad, but giuna niya ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Amen? It is a challenge for everyone. Unahon na to ang Ginoo sa tuang kinabuhi. And God is going to take care for everything. Amen? Even sa tanan na itong nagipanginhanglanon, God is going to take care of it. Amen? Now, next. Panic and fear seize the heart like a snake, robbing a nest of its chicks. But the just shall live by faith and see that the Lord is our helper. And we need not fear what man can do unto us, no? Ingon ana gi-illustrate diri ang faith ngadto sa Ginoo. Dili nimo malikayan magpanik ka. But then at the last hour, at the last minute, and on the right time, makita nimo ang salvation sa Ginoo. Amen? Now, the men of Israel in Egypt, for how many years nahimo silang slave ngadto sa mga Egyptians? No? Nahimo silang tig-atiman sa mga hayop sa Egyptians. Every time nga na ay dako kayong project ang Pharaoh, like kanang makita nimo nga mga pyramids of Egypt, makita nimo nga mga sphinx nga dagko kayo nga mga imahe nga perti pagkahimo, nindot kay pagkahimo. That until this very time nahimo siyang tourist attraction sa Egypt. Abi ninyo no? Kung imuang una-unaon, it is made by the blood of those Israelites. Gihimo nilang slave ang mga Hudiyo until such time nga ang Ginoo gave them redemption. Gipagawas niya ang mga tao, but then abi ninyo, naiusa ka butang nga sa diha nga ning layas na sila pag-abot nila sa point sa tubig. Nahimo silang murag na baboy dadto. And ning abot na ang host of army sa mga Egyptians. Ready nga pamatyon siguro ang mga Hudiyo, or ready siguro nga i-enslave sila balik kay dalon dadto balik sa Egypt para himuong mga slaves. But abi ninyo, kung ikaw siguro yung maguna-huna ba, makita ka na nga, makaingon gid siguro ka, Lord, luwas sa mi kinaan ng mga tao patay na mo. No? Kanabang kung bata pa ka, murakag na ay kadakpanay nga hapit na kamadakpan. Nga ang imong emotion, taas na kayo ang imong emotion. Taas na kay imong ginahuna nga kinahanglan makaikyas gyud ka. Amen? Abi ninyo mao ni pagbati aning mga tawhana. Mga matay na gid miya ni, mga matay na gid miya ni, last na gid na mo ni, wa na di na gid ta maabtan aning ugma. Mao na to ilang ginahuna. But then you see, despite sa ilang panic, ang Ginoo save them. Why? Tungod kay ning saad ang Ginoo sa ilaha. Amen? Kung ang Ginoo gani musaad sa usa ka tawo, iyahagi ng pagatumanon. Amen? And you see the salvation of God, gitunga sa Ginoo ang tubig. Amen?
kita bisag unsao nato ng manglabata na ilimaw nga tubig sa tatong planggana, bisan pag unsao na nimong ana, di gina nimo mabuak ang tubig. Amen? Pero abi ninyo, ang Ginoo nagpakita sa iyang gahom that these people were able to travel on dry land. Amen? Katuuntang mga dili minus-minus sa pagtuo ba, may tatog natunok og tuyom, pero abi ninyo no, successful manggid sila nga nakalabang sa suba. Amen? Baliko na to, that is the blessing of God. Even at times of panic, ibutang lang ang imong pagsalig sa Ginoo, and God is going to take care of the rest. Amen? Problema, panahon sa provision, panahon sa panic, makasalig ka sa Ginoo. Now, passion to take revenge, no? Atong isgutan. Passion to take revenge against offenders may consume one's thoughts like roaring flames of a blazing fire. Na ay dili nimo malikayan nga muinit ang imong ulo nga maglagot ka. Ganahan ka mo balos. No? Naapa sila'y ginaingon nga binuangin na ang tanan kaliwat ay lang yun ang waray. Binuangan ganyan mo ng waray, katapusan na ginani mo. No? Kaya accordingly, ang mga waray di daw na makatulog o dili makabalos. Sabi ninyo, bisan magmawaray, mabisaya man ka, masubano man ka, the truth is, maglagot ka, maningkamot jugang makabalos. Amen? One time or another, ningkamot juga. Itong ningagi na patay diha sa kwan, ipakita kong jimbot no, sa Boulevard. Naglinubaay. We do not know what's the cause of the problem. But one thing is for sure, naagi problema ning drive ato, nganong ning abot sila sa kahimtang nga naglinubaay. Dami ninyo, ingon ana ginang kinaiya sa tawo. Once somebody will offend you, it is by human nature nga maningkamot jugang makabalos. Amen? But then, abi ninyo, gingon diri, when you have faith, i-allow nimo ang Ginoo nga mo take og vengeance against sa imuha. Amen? But pasabot ba, di na lang nimo paliton. It's either sa imong kaugalingon, imuha na lang pilion ang kalinaw. Di na lang nimo bali-balihon. Amen? Now, that is when you have faith with God. Amen? Kana bang, dili na lang kuha na Lord, ikaw na lang bahala mahibalo. Na yung mga tao will really cause to humiliate you. Na siguro yung mga taong nga makig-away gid sa imuha, masuko sa imuha bisag wa pa kay gihimo. But then, imuha nilang tuhuan ng Ginoo nga ikaw na lang bahala ani nila. Amen? Abi ninyo no, basta ang Ginoo manimalos, grabe. Mao na mga Kristohanon, dili na to ibutang ang balaod sa itong mga kamot, kundili atoan ang isalig nga to sa Ginoo. Amen? Now the next, the passing of years may cause Now, atuwa gining gibalik-balik diri nga usa gyud nga gikahadlukan sa usa ka tawo isang iyahag yung kamatayon. Amen. Walay bisan usa nato nga wa ta mahadlok mamatay.
Ako manggani sa akong kabahin, gahuna-huna na manggani kung what if mahitabo na sa kuha. Now, kung mahitabo na sa kuha, akong ginahuna, kinahanglan, wa na'y problemahon ang ako ang mabilin. Mao na nga nagkuha na yung taong kog St. Peter. No? Binuang ni St. Peter og maningil, oy. Mura na kagpatyon daan. Mura na gaampo daan ba mamatay ka. Now, but then, mao mo gina negosyo. But the truth is, many of us are scared of death. Amen? Dili siguro ng panahon sa imong kamatayon, but mahadlo ka, aha ka padulong. Amen? But aside ka, when you have faith with God, you're going to spend eternity with Jesus Christ in heaven. Amen? Mao na yung pasalig diri sa iyang pulong. Ayaw kahadlok sa imong kamatayon. Amen? Balik ko na to, makaspend tag eternity dito sa langit. Lisod siguro imong kinabuhi diri. It might be you are full of tears. Siguro subo palandungon imong kinabuhi. But then, if you are a saved person, you're going to spend your eternity in heaven and ang kalipay sa Ginoo iyang igahatag sa imuha. Amen? And also, predicaments may leave some feeling powerless and helpless as a child swept downstream by a raging river. But the just shall live by faith and observe that the Lord will make a way through the wilderness. Now, o maghuna-huna ta og kanang wilderness, puno gina siya og mga balas. Now, it is like a mountain of deserts. Nga maghuna-huna ka, ug unsaon ka nimo pag-abot sa imong destinasyon. No? Sa una, ang kanang mga gapuyo sa Middle East countries, maglibog yug ka kung unsaon nila pag-travel. No? Why? Tugod kay ang imong dalan, ang imong harag yung makita ana are all sands. Mga balas ra imong makita. But then, matingala ka that they were able to mobilize, maabot gyud sila sa ilang mga destinasyon. Mao bitaw na no nga some of them magtimaan na sila, mutan-aw na sila sa langit kung aha ang direksyon. No? Mo to ilang gina-follow para maabot sila sa ilang destination. Mao na ilang pinaka-early nga maps nila ang mga bituon sa langit. But you see, ang wilderness, matingala ka, murag gitan-aw ni siya nga mga problema. Murag dili nimo makit-an ang imuhang padulungan. Wa ka masayod what lies ahead. Amen? Ang imuhang destination is uncertain. And I tell you, ingon ana sad ang ato ang kinabuhi. Ang uban sa tuwa, mahadlok ta what lies ahead of us. Amen? Mao bitaw na no nga every time nga moawi ta nga I know who holds tomorrow. Kung masabtan ninyo na ang mao nga awit, nagpasabot na nga kung naa kay pagtuo sa Ginoo, God is going to take care sa imuhang future. Amen? Now, Christians, dagan sa tuwa gahuna-una ta, concern ta sa future sa tuang mga anak. Amen? Sa una nga, wapatay bata, carefree raman nga to ang huna-huna. Di man kay ta maghuna-huna og unsay ko. Pero kung naan na kay bata, makasabot na ka sa kinabuhi nga kinahanglan day imuha gini iplastar imong mga anak. Mao na nga every Wednesday prayer request nila ti Jojo, i-bless iyang mga anak. No, i-bless ang tinguha sa iyang mga anak. Ingon na why?
Kaya ang usa ka ginikanan, maghuna-huna gina siya sa kaugmaon sa iyang mga anak. Amen? But then, nasayod ta sa pinaagi sa pulong sa Ginoo, naghisgot nig mga karaan nga mga hari, mga kings of generations. Usa ra gyud ang kisaad sa Ginoo ngadto kang King David. Kung pananglitan ang muling ko diha sa akong pananglitan, muserve ka nako nga naay kahadlok sa imong kasing-kasing, i-honor ko nimo, and I tell you, ang imuhang kaliwat muling ko diha permanente sa trono. That simply tells us, kung pananglitan sa makanunay na akay dako kayong pagsalig sa Ginoo, ang success sa imuhang mga kaliwat pohon are guaranteed by God. Amen? Mao na mga Kristohanon, kung nabalaka ka sa imuhang mga anak, it's good nga naa kay mga educational assistants. It's good nga naa kay mga preparation siguro pang eskwela. But pinaka the best di ay nga imong ipakita sa Ginoo is your faithfulness. Amen? Your faithfulness, ang balik ko na to, God is going to take care of everything. Bisan pag ang future sa imong mga anak. Most importantly, masabtan sa imong mga anak kung unsaon pagsilbi ngadto sa Ginoo. Amen? Dalo na to ang Ginoo. Ayaw ninyo na i-mind mga bata nga nagadandagan diri sa pulpit. No? Ayaw na ninyo na una. Kay kanang gadagandagan diri naanay na retain silang huna-huna. Amen? They know how important it is to go to the church. Amen? And when they're old, mahinumduman gina nila kung unsa ka-importante ang pag-adto sa simbahan. Amen? Pasalamat sa mga ginikanan nga nagdala sila mga anak diri sa Balalampuanan. Amen? Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, O God, for giving us this opportunity that we can worship You in spirit and in truth. Salamat, Lord, pinagi sa imong pulong. Salamat, Amahan, bisan pa sa naghatag ka na mo pagtulunan. Kay Dr. Rad Maton, O God, we are praying, Heavenly Father, that You're going to continually bless his ministry, O God. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa kini nga pagtulunan, matisok unta ni sa mga una-una o kasing-kasing. Masabtan unta na mo, Amahan, how important it is to have a concrete faith diha sa imuha. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, pangayuon ginamo sa imuha to increase our faith. Bless also, Lord, the remaining of our church service. Bless our fellowship. Bless our choir. Bless, Ginoo, Lord, kung unsa may kitagana ni mga pagkaon alang sa Matagusa. We are praying, Lord, nga amoa untang ma-enjoy ang fellowship sa Matagusa karong kahaponon. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.